Today they're selling churches. After that, we had the Pentecostal. Today, they have churches for sale. And you look at the Church of Christ, no, if they can't find a building, they just buy it and they fill it until there's no more space, and they buy another one to get bigger, or they build a new one. Something has to be going. Churches are closing, and the Church of Christ is buying churches for a so short time to grow so fast. The hand of God has to be on the church for this to happen. Sa Iglesia ni Cristo, may basihan ka na nakatugma po sa banal na aklat Yun ang matibay na basihan ko po. Dahil hindi po basta-basta na sabihin mo, dito kayo, maliligtas kayo, wala ka namang basihan. Sa Iglesia ni Cristo, mayroon kang mababasa. Kaugnay pa rin ang puspusang pagpapalaganap. Bago matapos ang 2016, inilunsad ang pangbuong mundong proyekto na tinawag na Ikinararangal Ko na Ako'y Iglesia ni Cristo. I can really see that they are all very, very impressed with the video that's been launched today. They're very, very happy to see what INC has done, right, in Philippines as well as overseas, helping the many communities hit by disaster, helping communities that needed help, all right, through education, through library, and that's really fantastic to see a church like INC doing such things. Phenomenal yan dahil halos sanay na ang Pilipino na yung mga relihiyon sa ibang bansa ay sila ang dumarating dito at kumbaga ay nagpapatayo ng parang sangayon. Kabaliktaran, magmumula dito sa Pilipinas and then nag-i-expand sa katabing bansa hanggang buong mundo na. Isang rason yan na ang Pilipinas ay dati nang nakalagay pero makikilala ng lubos sa buong mundo. Yung nag-aalab na po yun ang pananampalataya ninyo at saka yung tulong ho na naihatid nyo sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Talagang you should be proud to be a member of Iglesia ni Cristo. 2016, kung kailan nakaranas ng matinding pag-uusig at mga pagsubok, saka naman lalong sumambulat ang tagumpay ng lahat ng mga gawain sa iglesia, lalo na sa larangan ng pagpapalaganap ng pananampalataya. Gusto ko magpasalamat sa FAMAS sa napakalaking parangal na ito. Ito po ang kauna-unahang FAMAS Best Actor Award ko, kaya napaka-importante nitong award na to. At syempre hindi ko magagawa at magagampanan ng mahusay yung aking papel bilang Ka Felix Manalo kung hindi sa pagmamahal at gabay din ng ating mga kapatid sa iglesia. Kaya maraming salamat at syempre sa Panginoon Diyos para sa inyo to. Salamat po sa Iglesia ni Cristo at sa Viva sa pagbibigay buhay sa napakadakilang buhay ni Ka Felix Manalo. Unay, nagpapasalamat po kami sa Diyos na dahil lamang po sa awa at tulong niya, kaya naisakatuparan po ang sa pelikula ng buhay ng aming kapatid na Felix Manalo. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa FAMAS. Tunay po, napakalaking karangalan po ng naibigay niyo po sa amin. Maraming salamat. Taliwas sa inaakala ng marami na ang pag-uusig na naranasan ng iglesia ay makakaapekto sa mga gawain nito tulad ng pagtitindig ng mga gusaling sambahan. Nitong 2016 ay lalo pang sumulong ang mga proyekto. Sa
Sa pagkasangkapan ng Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay umabot sa 378 ang mga dako ng pagsamba na naihandog sa Panginoong Diyos. Mula sa sentro ng mga bayan hanggang sa mga liblib na dako sa Pilipinas, ay nakapagpatayo ang Iglesia ni Cristo ng maayos na gusaling sambahan. This is very momentous event on the part of this place, and I'm so thankful that we have this one. This is a semblance of unity among the members of Iglesia ni Cristo, a semblance of cooperation, a semblance of success. Ang pinakamalaki sa mga proyekto nitong 2016 ay ang nasa lokal ng Binondo. Dito sa paligid nito, ay dito po nakatira ang maraming mga kapatid at marami nating mga kababayan na sila ay kasalukuyan nagpapadoktrina at mga sinusubok na upang sila pumasok sa loob ng iglesia. Kaya kailangan po ganitong malaking gusaling sambahan. Naitaguyod din ang pagkatayo ng mga barangay chapels. Kadalasan na ang mga ito ay mga pansamantalang dako ng pagsamba, lalo na sa malalayong lugar kung saan nagsisimula pa lamang ang paglago ng iglesia. Noon po naglalakbay po kami ng 4 na kilometro. Ngayon po 5 minuto na lang po nasa kapila na po kami. Salamat po ako dahil nailapit po sa amin ang bagong bahay sambahan. Masaya po kami dahil ang mga kabataan po sa pagsamba ng kabataan ay hindi na po babiyahe po ng malayo. Dahil mayroon na pong ganitong gusaling sambahan ay initinayo dito sa dahong ito para po sa mga kapatid na nandito po sa barangay na ito. Salamat ako. Malaking bagay. Masaya dahil hindi na kami mamamangka. Sa pananaw ko po, yung pagkakaroon po ng mga kapilya, lalo na po dito sa aming lugar, ay napakahalaga po. Nakikita po natin yung pagdami po, yung mga umaani po sa Iglesia ni Cristo, mga nakikinig po sa araw ng Iglesia ni Cristo po. Masaya po kami kasi natupad na po yung pangarap po namin na magkakapilya na po kami malapit sa bahay po namin. Hanggang sa ibayong dagat ay puspusan ng paghahandog sa Panginoong Diyos ng mga gusaling sambahan. Even before we acquired this place of worship, we always do devotional prayer, and we ask God guidance to show us where is the right place for us. I'm very, very thankful for this dedication of this very beautiful house of worship that we have been waiting for, we have been praying for years.
the church stands on a teaching that there should be chapels built as it is the commandment of God from the Bible, that there should be chapels made so that brethren can have a house of worship to come and worship God. Sa kasalukuyan ay merong 108 na mga proyekto na sabay-sabay na ipinatatayo at isinasaayos sa iba't ibang panig ng mundo. Narito naman ang ilan sa malalaking gusaling sambahan na ipinatatayo sa Pilipinas. Ang pagtatayo ng bahay-sambahan ay isang gawaing walang hanggan. Mahahangganan lang ito sa araw ng paghuhukom. Hanggat ang mundo ay mundo, kailangan ng tao ang mga bahay-sambahan. Kaya sa pasya ng ating tagapamahalang pangkalatan ngayon, ay napakaraming pinagagawa at napakaraming binabala pang ipagawa ang Iglesia ni Cristo. Nakatutuwa naman ang problema dito sa Iglesia. Sa ibang reliyon, ang problema nila, wala na sumasamba sa mga simbahan nila. Sa Iglesia, nakatutuwa. Sa dami ng sumasamba, wala namang sapat na lugar para sambahan. Kaya ang pasya ng tagapamahala, walang tigil ang pagpapagawa ng mga kapilya para magkaroon ng pagkakataon ang mga kapatid sa Iglesia na lahat ay magawa ang isang marapat at may kaayusan na pagsamba. Magpapatuloy ang pagsaayos at pagtitindig ng mga gusaling sambahan sapagkat ito'y utos ng Panginoong Diyos na nakapagbibigay sa Kanya ng kalwalatian. Ito ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Sa pamamagitan ng mga inilunsad na gawaing panlipunan ay nakatutulong ang Iglesia ni Cristo sa maraming residente sa iba't ibang panig ng mundo. Thank you very much. Thank you very much.
you. I like the Church of Christ. Thank you for the Church of Christ. In the slums of Kibera, we don't have food. We don't have proper feeding program. And so if you give food to the people of Kibera, they will celebrate it. You know, the life is difficult up here on the mountains because these people are only surviving on agriculture and using their livestock. So the life is a bit difficult for them. But then we are so happy to come to these people, you know, we'd like to thank Church of Christ. Happy, and we don't expect this kind of help from the Iglesia ni Cristo. It's a different feeling that it's like no one can buy, or it's really priceless for us. Dito naman sa Pilipinas, mula Enero hanggang Disyembre nitong 2016 ay naisagawa ang malalaking paglingap sa ating mga kababayan. Sa proyektong ito ay milyon-milyong Pilipino ang naipagmalasakit. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo sa kanilang malasakit sa Pulyat Muslim Compound po. Ilang metro lamang ang layo mula sa gusaling sambahan ng lokal ng Tondo ay itong Morga Street, kung saan isinasagawa ang pamahagi ng daan-daan libong mga kasuotan para po sa ating mga kababayan. Kung mapapansin po ninyo ay talaga namang unlimited, hanggat sa mahakaya nila ay pwede nilang iuwi sa kanilang mga tahanan. Hindi ako iglesia, pero napasalamat ako sa Iglesia ni Cristo po. Makatulong po ito sa amin, sa mga pamangkin ko, kapatid ko, at yung mga magulang ko. Ngayong araw po na to, sa awa ng Diyos, meron po tayong 57 ultrasound machine ngayon na sabay-sabay pong gumagana. Thank you, Iglesia. It's my first time ever to attend this kind of event, and I'm willing to help anytime, and I'm glad to be part of it. Congratulations and more success to come. Dito libre. Kaya nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat po ako sa Iglesia ni Cristo sa mga gamot na ipinagkaloob sa aming maglola. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo. Nakakatulong sila sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat po sa mga Iglesia ni Cristo po. I've been covering Davao region for how many years already? And I know na kadalasan sa pangangailangan ng ating mga kababayan, especially in Davao region, is yung gamot. For how many times na pumunta ako sa mga kabundukan, wini-welcome ako ng mga tanong, may dala ka bang gamot? Yun yung mga tinatanong nila sa akin. Of course, I am a journalist, so I have nothing to give na gamot. And eto ngayon na talagang ganun ka abundant yung INC. I am very appreciative of the initiative ng INC na they're giving medical mission sa mga kababayan natin na naghihirap sa buhay. Pasalamat po kami sa bilang tulong ng Iglesia ni Cristo at tulong ng Panginoon. Dako kay tabang. Salamat gani ko sa Ginoo. Nga gitagaan mi libre nga tamba. Kay gikuan nila tanan mga kabos ila sa gitabangan. So, salamat Iglesia ni Cristo.
pati serbisyo ng mga doktor, libre. Lahat ang medical, libre lahat po. Maraming salamat po sa mga binigay ng mga iglesia. Ito po ay kinagagalak namin na kayo po ay nag-conduct dito ng medical mission. No matter what our affiliation, ano man ang ating paniniwala, hindi po hadlang ito upang tayo magkaisa para lahat tayo ay magtulungan upang mabigyan ng tulong ang mga taong nangangailangan. Matanggap namin ay ang katulad ng biyaya na ibinigay sa amin na ito ay nakikisalamatan namin. Sapatos lang, saka yung may isang ganito lang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta dito sa amin kahit napakahirap at napakalayo. Nakabot po kayo dito sa amin. Maraming salamat po. Bago lumipas ang taon, nang manalasa sa Bicol Region ang bagyong Nina, kabilang sa agarang rumisponde ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Papasalamat po kami sa Iglesia ni Cristo kasi kauna-unahan po na kayo lang ang makabibigay sa amin ng tulong. Hanggang sa mga liblib na dako ay personal na nagtungo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, upang pangunahan ang pag-aabot ng tulong sa maraming residente. Dahil sa labis na kahirapan at layo ng lugar na ito patungo sa sentro ng bayan kung saan ay meron mga ospital, ang isa sa mga pangunahing suliranin ng mga residente ay may kinalaman sa kanilang kalusugan. Kaya rito ay minarapat na rin na magsagawa ng medical and dental mission. Ay dako kahit tabang sa kuan sa mo para sa mga pobre o minus kapalit kay sa karong panahon na El Nino bago patig ulan o asa ka na libre check up, libre tambal. Maraming salamat din na meron na ganito na makatulong sa amin ng mga mahihirap. Kapalaking halaga po sa amin kasi makakuha kami ng bigas at saka t-shirt, sapatos. Malaking tulong po ito sa amin, kaya kami punta dito na para makakain kami. Nagpasalamat mi sa ilaha kay kung wala sila, wala mi sa nanay. Ano may gihatag sa inyo karon? Bugas o sapatos, sa pantalon o t-shirt. Mga bago ba ning gihatag sa inyo ha? Mga bago. Bago ni branded man po sila, mahal. Kaugnay pa rin ang pagmamalasakit sa kapwa. Nitong nagdaang isang taon ay nakapaglunsad ng komprehensibong plano upang maiangat ang kabuhayan ng maraming katutubo. Bantaan lang namo sa una kung wala kami makaon sa kadlaw. So, karon dili na pwede nga hindi makaon kay na naman ng sweldo kami tulong sa Iglesia ni Cristo. Karon hindi na maglisod among kinabuhi kay syempre nagbulig na ang Iglesia ni Cristo. Nagkaloob din sa kanila ng matatag na hanap buhay. Maraming salamat po sa kapatid na Eduardo Manalo na pinagkalobi pong kagaya nitong Garments Factory. Malaking tulong po para sa akin po. Kabilang sa mga ipinagkaloob ng Iglesia ni Cristo para sa mga kababayan nating Blaan ay ang 500 na maayos na mga tahanan. Itinuturing ito ng mga residente na pundasyon para sa isang magandang kinabukasan. Dako kog pasalamat kay naggapo ang mga balay na namo kag wala kami naglisod.
makita po natin yung sincerity po ng pagtulong ng INC sa ating mamamayan, lalo na po sa ating mga indigenous people, lalo na sa ating mga kapatid na mga Blaan. Kasi kanina na-mention din ng tribal leader na napakalaki po na tulong sa tribal community itong tulong ng INC. Laking pasalamat namin sa kanya dahil po bibigyan kami ng trabaho, bahay, lahat ng kailangan ng mga tribo namin dito. Sasakyan po para may masakay namin pag magkaroon kami ng pasyente. Hindi na kami maghingi ng tulong sa barangay, sa kahit sino na yan, kaya may sarili na kaming sasakyan na ibigay sa amin. Ang laking pasalamat din namin ng mga tribo sa ginawa sa amin. Sa totoo man lang, hindi namin alos masalita yung lahat ng pasalamat ng mga community. Ang saya namin sa programa na ni Ka Eduardo Manalo dito sa amin. Hindi ko na maano ang pagsaya namin. Bahagi ng mga gawaing pansibiko ng Iglesia ni Cristo ay ang mga cleanup drive. Sa iba't ibang dako ay nakapagsagawa rin ng mga tree planting activities. It's to enjoy the fellowship amongst the brotherhood and everyone here in the locale. Well, you guys did great today. It was a pleasure to have you out here. Volunteering is really important because it's a simple way to keep people involved in what's going on in the world around them. The MRC greatly thanks you so much for your volunteering and your giving. Naitaguyod din ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang Blood Donation Drive. Kaugnay pa rin ang pagtulong sa kapwa, naging makasaysayan ang taong ito lalo na sa Africa. Dito lamang sa Lady Brand, akalain mo 90% ng tao rito ay mahirap. Hindi lamang basta mahirap, kundi talagang mahirap na mahirap. Dito sa kontinente ng Africa ay napakaganda ng binabalak ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ipinasya niya na dito sa Lady Brand ay makabili tayo ng 508 hectares na dito natin iumpisahan ang eco-farming na kailangan ng mga kapatid at hindi kapatid na magkaroon ng hanap buhay. Sa pangunguna ng pamamahala sa Iglesia, magpapatuloy ang ganitong pagtulong sa kapwa dahil ito'y pagtupad sa utos ng Panginoong Diyos na nakapagbibigay sa Kanya ng kapurihan. First time nyo last year, this is your second year at nagulat kami dumadami awards ninyo. Mula po sa 23 na recognition na ating nakuha noong nakaraang taon ay umabot po ito ngayon sa 32. That is already a clear indication na ang mga manunod ay matatalino na, no? Alam na nila anong dapat panurin, anong programa ang dapat nilang piliin. Kinikilala po natin na lahat ng mga awards na ito ay bunga ng pagtulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya ibinabalik po natin at inihahandog sa Kanya ang lahat ng kalwalatian. 7.5 million Americans left religion in just the past 2 years. In New York City alone, more than 30 Catholic churches closed their doors. Why are fewer men entering the priesthood now than years ago? And in some cases, the numbers are so startling that the shortage of priests has led to closings of churches. Bagamat ito ang karaniwang nasasaksihan sa iba't ibang pangkati ng relihiyon, subalit kabaligtaran ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Sa academic year 2016-2017, ay mahigit sa 6,000 ang mag-aaral sa Iglesia ni Cristo School for Ministers. Noong Hulyo 19, sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ay nasaksihan ang isang makasaysayang pangyayari sa Philippine Arena. Dati-dati, ang bilang ng mga nagsisipagtapos ay nasa 100, pinakamarami na siguro yung 200 hanggang 300 mag-aaral. Ang ating mga new graduates dito sa nagdaang school year
ay 678. Maraming malaking relihiyon sa mundo. Kinakapos sila sa kanilang mga nagiging leader. Halos walang nakoordinahan. Kaiba yon nangyayari sa atin, sa bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ngayon, lalong nadaragdagan ang mga nakakatulong ng kapatid na Eduardo Manalo. Nitong 2016 ay nakapagdagdag ng 204 na mga ministro ng Ebanghelyo. Sa taong 2016 ay daan-daang libong mga kaanib ang tumanggap ng iba't ibang tungkulin sa iglesia na makatutulong hindi lamang sa pagpapalaganap ng pananampalataya kundi maging sa pagpapatibay ng mga kaanib sa iglesia. Kaugnay ng patuloy na pagmamalasakit sa mga kaanib, iba't ibang dako sa Pilipinas ang tinungo ng kapatid na Eduardo Manalo upang personal na alamin ang kalagayan ng mga kapatid at patuloy silang gabayan sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Matagumpay rin nilang naisagawa ang pastoral visitations sa iba't ibang panig ng mundo. I'd like to thank Brother Eduardo for visiting us here in Africa, especially in the locale of Johannesburg, and for dedicating this beautiful house of worship. Sa pagkasangkapan ng Panginoong Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ay lalo pang naging solido ang mga kaanib sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga aktibidad ng mga kapisanang pansambahayan, ay lalo pang nahayag ang lubos na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pamamahala ng Iglesia.
Nitong 2016, may pagmalasakit ng pamamahala sa iglesia, hindi lamang ang kapakanang espiritual ng mga kaanib, kundi maging ang kanilang mga kasanayan sa iba't ibang larangan ng sining. Ang isa po sa mga aktibidad ng Kapisanang Pansambahayan ay ang tinatawag po na Himig ng Kaligtasan Choir Competition. Sa bahagi po ng theater arts, taon-taon po ay isinasagawa natin ang Insinima. Sa taon din pong ito ay isinagawa ang kauna-unahang interregional competition ng Insinima. Isinagawa po natin ang isa na namang stage play na pinamagatang Digpi o Tambmark. Isinagawa rin po natin sa taong ito, noon pong Mayo Gis, na pagunita po natin sa ika-130 kaarawan ng kapatid na Felix Manalo, ang Legacy. I just want to say thank you to the church administration for giving us this wonderful opportunity, for thinking of its members like this and giving us the opportunity to show our passion, especially in praises to our Lord God. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay naglalayon na pasiglahin ang mga kapatid, ang mga kapisanan, para natin maisiguro na wala pong kapatid na maiiwan sa daan ng paglalakbay. Ang nagdaang matinding pag-uusig, buong giting na hinarap ng mga kapatid, ipinakipaglaban ang kanilang tunay na pananampalataya, dinoble ang pagsisikap na makatupad ng tungkulin sa iglesia, inihayag ang lubos na pakikipagkaisa sa pamamahalang inilagay ng Panginoong Diyos. Sa kabila ng mga naranasang pagsubok, patuloy na ikinararangal ang kanilang pagka-iglesia ni Kristo. Sa lahat ng mga tagumpay na tinatamasa at patuloy pang tatamasain ng buong iglesia ni Kristo, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. O kay bilis ng paglipas ng
panahon, saglit na lang matatapos na ang taon. Tayo'y hindi nadaig at hindi nahiwalay. Sa paglalakbay tayo'y nagkakapagtagumpay. Sa tulong ng Ama tayo'y nagkatawid. Marami mang pagsubok dito sa daigdig. Tuloy ang paghakbang tungo sa hangganan. Tanaw ang inaasam na bayang sa dilaan. Puspos ng mga karanasan, tayo lalong tumatag sa pagkahirap, at lalo pang dumami ang mga tagumpay. Damdamin ay nag-uumapa Sa ganang magpapasalamat, magpupuri sa Diyos na sa iglesia ay tapat. Maraming mang pag-uusig, Pananampalataya natin ay di nayanig. lalo kumatag at lumibay. Pagkat ang Ama ang sa ating gumagabay. Puspos ng mga karanasan, tayo'y tumatak sa pagkahirap, at lalo pang dumami ang mga tagumpay. Damdamin ay nag-uumataw sa dalang magpapasalamat, magpupuri sa Diyos na sa iglesia ay tapat. Kailanman malilimutan ang pag-ibig ng Ama sa kanyang iglesia. Puspos ng mga karanasan, tayo'y tumatak sa pagkahirap, at lalo pang dumami ang mga tagumpay. Damdamin ay nag-uumataw sa dalang magpapasalamat, magpupuri sa Diyos na sa iglesia ay tapat. Tayo'y tumatak sa pagkahirap, at lalo pang dumami ang mga tagumpay. Damdamin ay nag-uumataw sa dalang magpapasalamat, magpupuri sa Diyos na sa iglesia ay tapat. Proud ako, proud ako, proud ako, proud ako. Taglay ko ang kahalala na di matutumbasan ng kahit alinyaman dito sa sanlibutan. Walang higit sa nakamit na karangalan sa pagsamba sa Diyos. Ako ay may karapatan. Proud ako, Proud ako sa dinami-dami ng tao dito sa mundo. Ako ang hinirang at tinubos ni Kristo. Tunay na mapaladang isang katulad ko. Pagdating ng wakas, ako'y siguradong ligtas.
Islands po ay dinadayo ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas at tumatanggap din po kami dito ng around 400,000 visitors a year. Thousands of tourists are coming at saka mga foreigners din, maraming nagpupunta dyan. Ito ay isang tourist spot na national tourist spot na siya. Kapag kayo pumunta dito sa amin, makikita niyo po yung hinahanap ninyo na magre-relax po kayo parang ano. Meron po kami dyan na banana po, meron po kami mga kayak po dyan. Kompleto na po, lahat po nakikita na po. Tuwang-tuwa po sila. Nakita po sa mukha nila yung hanga sila sa Pangasinan, sa Alaminos, lalo na pagkapupunta po sila ng island. Alaminos noon ay uso po noon ang pamamahayag ng tawag natin nga ay propaganda. Yun po ay sa gabi na kung saan naglalakad kami kahit malayo, wala naman pong sasakyan noon kung hindi kalesa lang. Kasama po kami na nagbukas ng mga lokal. Yun pong San Jose noon na ngayon ay Tondo. Yun po rin ang nilalakad namin kahit ang layo-layo. Ang lokal po namin, dati pong sa division po ng Dagupan. At naihiwalay po ito, naging distrito ng Pangasinan West noong taong 1967 po. May mga programa po ang Iglesia ni Cristo na kung saan ay nakaka-partner po natin sila sa mga pagtulong sa mga mahihirap, hindi lang sa mga miyembro nila, kundi pati sa mga kababayan natin. Pag kailangan po natin ang tulong nila, nandiyan po sila. Lagi po silang nagpapadala ng kanilang representative kung ano yung pwede nilang maibigay na tulong. Yung lingap, yung pagtatanim ng mga mangroves, paglilinis ng coastal area natin. Ang mga ginagawang ito ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay napakalaking tulong po para sa mga kababayan po natin, lalo na po sa mga liblib na ganitong mga lugar po is prone po sa mga flooded areas, sa mga landslide. Nakakatulong po itong pagkakataon na ito para rin sa ikabubuti ng mamamayan. Nung malaman po namin na darating dito ang ka Eduardo Manalo, lahat po kami ay napakasaya at hindi namin masabi ang aming damdamin. Naniniwala po kami na iba yung biyaya yung matatanggap namin sa pagdalaw ni Ka Eduardo. Biyaya po sa aming pananampalataya. Tinawagan po kami ng tagapangasiwa. So sinabi po nila sa kapulungan po ng lokal sa Alaminos po na darating po ang Ka Eduardo. So, na-shock po kaming lahat sa sobrang saya. Tapos po, alam na po namin na marami po talagang dapat ihanda. Mga awit, nag-file na po agad sila ng leave. Nagpaalam na po sila sa kanilang trabaho. Kahit sa school po, nagpaalam na sila sa mga teachers nila. Napakalaking biyaya po yung pagdalaw niya po dito.
At yun din po yung dream ko talaga. Tapos matutupad na nga po bukas. Itong pagpunta ng kapatid na Eduardo Manalo ay isang biyaya sa amin. Mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng katapatan sa Diyos para makatiyak tayo dito pa lamang sa buhay na ito. Kahit na gaano katindi ang ating masasagupa, makalalampas tayo para natin tamuhin yung pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang nakatitiyak ng kaligtasan ang magiging mapalad, yung tapat, yung matatag. Paano pinatunayan ng katapatan at katatagan? Sila'y sumusunod at nanghahawak sa pananampalataya na kanilang tinanggap. Yung mga aral ng Diyos na dapat nating sundin, yun ang katotohanan. Yun ang hindi natin dapat payagang mabago sa atin. Para nang sa ganon, yung katatagan at yung katapatan sa Diyos, magawa natin at nang sa ganon, hindi niya tayo pabayaan. Sa panahon ng ating pangangailangan, tumindiman ang mga bagay na masasagupa natin sa buhay na ito. Ako po si Ka Aurora Romero Katabay, Pangulong mga aawit po dito sa lokal ng Tondo. Diakono po ang tatay ko, ang nanay ko po, diakonisa. Ang sabi po niya sa amin, hindi niyo dapat pabayaan ang pagsamba. Kasi mga anak, sabi niya, wala akong pwedeng ipamana sa inyo. Dahil mahirap lang po kami. Kundi, yung akayin kayo, sabi niya, sa matuwid na pananampalataya, sabi niya, yung ikasisiglan ninyo. Ang masasabi ko lang, sabi niya, ano man ang mangyari, sabi niya, wag na wag kayong hihiwalay sa iglesia. Wala na tayong ibang pupuntahan na kaligtasan kundi sa iglesia lamang. Inspirasyon ko po mga magulang ko. Kung paano ako po na tinularan ko po yung katatagan at kasiglahan ng mga magulang ko sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Ganun din po ang gusto kong mangyari sa mga anak ko, maging matatag sila hanggang sa aking mga apo. Na wag po nilang bibitawan ang kanilang tungkulin, anuman po ang mangyari. Masaya at proud po ako pag naging anak po nila, kasi kung makikita yung mother ko po ngayon, matanda na po siya, 60 plus na po siya. May mga karamdaman na rin po siya, pero hindi po niya gini-give off yung kanyang tungkulin. Nakita ko po kung gaano kahalaga sa kanila yung kanilang pagtupad. Mahalaga ang tungkulin kasi lagi na po niya sinasabi sa amin yun na ang tungkulin ay isang bagay na hindi po pwedeng ipagpalit. Mula po sa mga lolo't lola ko po, sa mga magulang ko, hanggang sa kasalukuyan po sa amin, hindi po nagbago ang aming pananampalataya. Lalo po kaming tumibay, lalo po kaming tumatag sa pananampalataya. Sa makatwid ang iniuutos sa atin ni Kristo, pagka ang sabi niya, nangyayari na yung mga bagay na dapat mangyari kapag ka malapit na ang wakas, kinakailangang magtiwala tayo kanino? Sa Diyos. Pagka nangyayari yung mga bagay na nangyayari, lalong tumitindi ang mga pangyayari bago dumating ang araw ng paghukom, lalo tayong dapat magtiwala po kanino? Sa Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin, pagka nangyayari na yon, napakalapit na ng ating katubusan. Ano pong ibig sabihin napakalapit ng ating katubusan? Tandaan ninyo, yung mga tinubos, ano mangyayari doon? Maliligtas. Malapit ng araw ng ating kaligtasan, mga kapatid.
Kaya dapat tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung nakikita man natin lalong tumitindi ang mga pagsubok, kaligaligan na nangyayari dito sa mundo, lalong dapat tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos para po tayo maligtas. Sa makatwid lagi at dapat na tayo po ay patuloy na manalangin. Kaya yun ang aming laging bilin di ba? Dumarating kasi mga kalamidad, bilin namin? Magpanata. Dumarating ang mabigat na suliranin, kinakailangan gawin? Magpanata. Nagkakaroon kayo ng problema, nagkakaroon kayo ng pagsubok, dumarating sa inyo ang mabigat na karamdaman, dapat nating gawin? Manalangin, magpanata. Ano dahilan? Yan ang utos ng ating Panginoong Kristo kung nais nating makarating sa hangganan. Pagka tayo na malaging matatag, na malaging tapat, ginawa natin yung ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Kristo, yung uri ng ating pamumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At nagagawa natin na maingatan natin ito para nang sa ganon, matamo natin ang pangakong kaligtasan sa araw ng paghukom. Uulitin ko, lalo pong tumitindi ang mga nangyayaring kaligaligan at pagsubok sa buhay, lalo nating patindihin ang ating pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin para tayo makarating sa pangakong kaligtasan. Pagka ginawa natin yan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lumaki kami sa kahirapan. Ang aking ina po ay walang napag-aralan kung hindi hanggang elementarya lamang. Ako po yung bunso at lahat po ay nasaksihan ko ang kanilang pagsusimikap na mapatapos kami dahil yun nga po ang sabi ng aking nanay. Ang alam pong naipamana niyang malaking-malaki sa amin ay ang aming pananampalataya sa Diyos. Para sa aking ina, ang kayamanan ay walang silbi kung hindi ka Iglesia ni Cristo. Nakita ko sa aking ina na naniwala siya sa magagawa ng pananalangin. Lagi po siyang nananalangin, kaya yun din po ang ginagawa ko ngayon. Napakaganda po kasi ang maglingkod, masaya, maligaya ka, kahit po anong hirap, puyat, pagod, kaligayahan po ang maglingkod. Dumating po ang panahon na talagang kami po ay sobrang hirap ng buhay. Kumbaga sa hindi ko na po alam kung paano ko po bubuhayin yung aking mga mahal sa buhay, kung paano ko po uumpisahan. Nagkaroon po kami ng pagpapanata na ang sabi ko po kung ito yung kanyang kalooban ay tatanggapin po namin basta't wag lang pong mawala yung aming pagtitiwala sa kanya. Pinangako ko po sa kanya kung bibigyan po niya ako ng pagkakataon na mabigyan ng konting kabuhayan, hindi po ako magdadalawang isip na gamitin po lahat yon sa mga paglilingkod. Ang sakripisyo po ngayon sa akin, parang na po yan parang dumadalisay na lang po yan sa pananampalataya ko po bilang isang may tungkulin po. Patuloy po niya kaming binibiyaya sa aming tungkulin. Lahat po ng aking pamilya ay may tungkulin. Napakalaking bagay po niyan, napakalaking biyaya po niyan na hindi kailanman mababayaran ng halaga.
Magpapasalamat po kami sapagkat nadalaw po kami ng pamamahala. Ipinagpapasalamat po talaga namin yun sa aming Panginoong Diyos na hanggang ngayon kami ay mapayapang nakakapaglingkod sa Kanya at tiyak-tiyak po namin magmamana po kami ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, taos sa aking pusong pasasalamat. Dahil sa lahat ng nangyari sa aking buhay, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya handa na akong harapin, sabi ko nga sa mga anak ko, ang kamatayan dahil pamana ko sa kanila ang pananampalataya at pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos, pagsunod sa pamamahala, pakikiisa sa mga gawain, at ang aking buhay ay masasabi kong isang tagumpay dahil ako ay isang Iglesia ni Cristo. Sister Rowena de Guzman from the local congregation of Athens, Greece. I'm proud to be a member of the Church of Christ. O kay bilis ng paglipas ng panahon, saglit na lang matatapos na ang taon. Tayo'y hindi nadaig at hindi nahiwalay. Sa paglalakbay tayo'y nagkakapagtagumpay. Pagsubok dito sa daigdig, tuloy ang paghakbang tungo sa hangganan. Tanaw ang inaasam na bayang sa tilaan. Puspos ng mga karanasan, tayo lalong tumatag sa pagkahirap, at lalo pang dumami ang mga tagumpay. Damdamin ay nag-uumapa, sa ganang magpapasalamat, magpupuri sa Diyos na sa Iglesia ay tapat. Maraming mang pag-uusig, sa ating gumagabay.
dedicated to details, not compromising any procedures, and always on time. This is what the Iglesia Ni Cristo construction team is appreciated for. As we can see, some of its members working to put the final touches on the new house of worship, which is soon to become the local congregation of New Era University. Tapos na ho siya at may na-accomplish na naman po kami na bagong sambahan. Nagdagan na naman po yung kapilya natin. Masaya po sa damdamin na ito po nakakagawa po tayo ng mga bagong bahay sambahan po. Tapos tayo po ang tumutulong pa gumawa po. Naawa po at tulong na po ng Diyos sa pagkakaisa po ng mga kasama namin trabador po. Kaya po na magawa po ng mabilis at saka maayos po. Araw at gabi po ang trabaho para lang po makuha yung talagang target po ng araw po o petsa po. Sa kauna-unahan pagkakataon po na itong gusaling sambahan na natayo po dito sa University Chapel po, ayan po nagkaroon po siya ng kung tawagin po ay kasino po. Itinurin po namin na yan po ay talagang sa aming sarili po, talagang yun po ang aming tungkulin bilang isang nangunguna po sa mga tagapagpatayo po ng bahay sambahan. Ang pagtatayo po ng gusaling sambahan, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, ay itinataguyod po ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Una po sa lahat ay pagsunod ito sa doktrina, sa aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ang ipagtayo siya ng isang tahanan para sa kanyang pangalan at para sa kanyang kalwalhatian na gagamitin po ng kanyang bayan para matugunan ang espiritual na pangangailangan na ito po ang pagsamba, ang pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Bagaman dito po sa tanggapang pangkalahatan ay meron na tayong templo at meron na rin pong gusaling sambahan, ang lokal ng Sagana, maging ang lokal po ng New Era Housing. Subalit dahil po sa patuloy pang dumarami ng bilang ng mga kaanib at maging ng mga naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan, ay pinagtibay po ng ating namamahala na magtayo ng isa pang gusaling sambahan sa loob po mismo ng compound ng New Era University. Ito po ay para makatugon sa pangangailangang espiritual, hindi lamang po ng mga naglilingkod sa tanggapan ng iglesia, kundi maging ng mga mag-aaral, ng mga tagapagturo, maging ng mga naglilingkod sa New Era University na kung saan po ay dito maisasagawa ang mga pagsambang kongregasyonal, ang mga pagpapanata at ang mga pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Sa araw na ito ay naganap ang isang makasaysayang pangyayari sa distrito ng Sentral na maitalaga ang gusaling sambahang ito ng lokal ng New Era University.
Isang napakalaking biyaya ang tinanggap natin kanina sapagkat pinangasiwaan tayo ng ating pinakamabahal na tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Isang napakalaking biyaya na magkaroon ng ganitong gusaling sambahan sapagkat matutulungan natin ang mga tagapagturo, mga mag-aaral sa universidad, maging yung mga hindi pa natin kapanampalataya na magsuri, makilala ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo sa buhay nila sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Sinikap ng pamamahala na magkaroon tayo rito para mailapit sa mga kapatid natin. Ang mga kapatid tuwang-tuwa, namanghanga sila sa kagandahan nito gusaling sambahan. At mayroong mga pasilidad dito na magagamit ang mga estudyante, mga tagapagturo, ang mga kapatid na kung saan ay magagawa nila ang pagpupulong, pag-uusap-usap para lalong mapaglapit-lapit ang damdamin ng isa't isa. Napakasaya namin itong araw na to dahil sa biyayang natamo namin sa paghahandog ng aming bagong. Napakaganda po at excited na po talaga kami mag-umpisa na tumupad ang tungkulin namin sa bagong lokal namin. Dito po namin gaganapin yung mga ginagawa namin pagtupad. Kailangan po nating magpuri sa Ama, magpasalamat, manalangin, humingi ng tulong no matter the situation po. Nabigyan po tayo ng mas malapit po na dako kung saan po tayo pwedeng manalangin. As a member of the Church of Christ, to see that now our university has its own campus chapel, I feel so grateful and I'm so thankful that now it's not far away for us to come here and pray for our studies, what we need, and we can just thank God right away. Ipinangangako po namin sa tagapamahalang pangkalahatan, isulong ang ikapagtatagumpay ng lahat ng mga gawain sa iglesia. Sasama po ang lokal ng New Era University na lalong magpapakasigla sa paglilingkod sa mga gawain, sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos at sa pagtulong sa lahat ng kilusan ng iglesia. From the local congregation of New Era University, I'm Brother Milo Minatisa, and thank you for watching Executive News. This is Eagle News correspondent Jacqueline Donoy from Singapore, and you're watching Net 25. Isa sa pinaka-memorable na experience ko dito sa Letters and Music ay yung birthday pasabog nila sa akin. Dahil syempre, dami-dami mga bombate and everything. Sinadyon syempre yung aking best friend. Sobrang namimiss ko na dahil siya ay nasa Singapore. At syempre, memorable din sa akin lahat ng mga guests. Sobrang dami ng mga special guests na bumibisita sa amin sa Letters and Music, mga bigating, mga celebrities. Talagang, alam mo yun, talagang nakaka-overwhelm. Kaya sobrang masaya at sobrang privileged ako. It's an honor na host ng Letters and Music. Kaya naman, ang goal natin sa 2017 ay mas pagbutihan pa natin ang ating mga host para na mas magbigay pa tayo ng kasiyahan at kaligayahan sa mga manonood natin. Diba? Para naman ma-enjoy nila ang kanilang mga hapon at mag-sing along sila sa atin dito sa Letters and Music. Muli, ako po si Average and I wish you all a happy, happy year! Woo! Sa inyong lahat sa buong mundo, manigong bagong taon! Manigong bagong taon! Period!
Makakalimutan, nung nakaraang 2016, sa amin nung ginagawa na dito sa Piskante ng Bayan, marami ho ang natutuwa. Pero marami din naman ho ang nagagalit. Ano po? At pagka ho ako ay natatakot, ako ho na may nalulungkot. Dahil sa trabaho po namin sa inyo at sa amin ho paglilingkod. At sa darating po na 2017, ay inaasahan po naman namin na kayo po ay sasama sa amin, sa akin, para kayo maging kapatid ko lahat. Payag ba kayo? Si Senyor! Si Senyor! Nasa ang Piskante ko? Happy New Year, everyone. Thank you for being with us in the past 2 years. Please continue to watch us, especially next year that we are celebrating the 50th anniversary of the ASEAN. May we all have a more prosperous and a more blessed 2017. All the love from ASEAN in Focus. What's up? It's your boy Aiki, ang hindi ko makalilimutan na para sa taong 2016 na syempre naging finalist po ako ng PhilPop 2016. Sobrang laking achievement po yun para sa akin kasi pangarap ko talagang maging bahagi nun. At nagamit yung song ko para sa trailer ng isang movie. And then syempre nagkaroon ako ng daily sa Pinas FM 95.5 upang ibahagi yung kulit, yung saya sa ating mga Kapinas. At syempre, lalo pang nag-grow, lalong lumalawak yung mga ginagawa nating activities sa pambansang almusal. At syempre, ang goal ko para sa 2017 ay lagi na akong magwa-wax para pag ganitong mga biglaan, di ba, maayos ko po yung buhok ko, di ba? Gusto ko po para sa susunod na taon lalo akong maging healthy, lalo akong maging better person, lalo akong lumabas yung kumbaga yung ninanais kong mga bagay tulad ng makagawa po ulit ako ng album para sa 2017, makalikha pa ako ng maraming songs, makapagpasaya pa ako ng mga listeners sa Pinas FM 95.5 at maging healthy at kasi yung pananatiling pogi given na yun ang lakas po ng ebidensya, wala akong magawa. Happy New Year everyone! Again, it's your boy Aiki. Enjoy nyo ang bagong taon at maging ligtas ang bawat isa. Happy New Year! Ang mga panahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang hapon Pilipinas, ngayon ay Biyernes, Disyembre 30, 2016. Ito ang Agila Balita alas 4. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Paggunita sa Rizal Day, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Issue sa iligal na droga naging laman ng talumpati ng Pangulo. Mga pasahero ng provincial buses lalong dumami habang papalapit ang bagong taon. Pangulong Rodrigo Duterte personal na binisita ang mga biktima ng pagsabog sa Hilongos, Leyte. Malaking dagdag presyo sa liquefied petroleum gas sasalubong din sa bagong taon.
At sa ating balitang abroad, serye ng mga pag-atake muling inilunsad ng Iraqi Armed Forces laban sa ISIS sa Mosul. At sa ating balitang pambihira, tampok ang pagdiriwang ng kaarawan ng isang dalagita sa Mexico na dinaluhan ng libu-libong bisita. At ngayon sa detalye ng mga balita, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagunita sa ika-120 anibersaryo ng kamatayan ni Gat Jose Rizal. Sa kanyang mensahe na inilabas ng Malacanang, sinabi ng Pangulo na mula pa sa kapanahunan ni Rizal, patuloy pa rin na ang pakikibaka ng mga Pilipino sa problemang bumabalot sa lipunan. Ayon sa Pangulo, pangunahing kalaban ngayon ay ang kahirapan, kriminalidad, iligal na droga at korupsyon. Iniyag ng Pangulo na dapat lumaya ang sambayan ng Pilipino sa mga nabanggit na kalaban na siyang umaalipin sa isipan at puso ng mga mamamayan na kagagawa ng mga tiwaling namumuno sa bayan. Sinabi ng Pangulo na sa ngalan ni Rizal, dapat tumulong ang sambayanan para makamit ang tunay na pagbabago. Nilapitan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang mga kaanak ng pambansang bayani matapos ang isinagawang seremonya sa pagunita sa ika-120 anibersaryo ng kanyang martyr sa Rizal Park, Maynila. Makaraang makipagkumustahan, isiningit ng Pangulo ang isyo sa kanyang pagkagalit sa mga nasa likod ng illegal drugs. Ayon sa Pangulo, nagiging alipin ang mga kababayan natin dahil sa chemical na dala ng illegal na droga. Bukod dito, umapila ang Pangulo sa publiko na sa ngayon ay kailangan umano ang pagkakaisa, kooperasyon, pasensya at sakripisyo tungo sa pambansang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya. Ilang minuto ring pinagbigyan ni Pangulong Duterte ang ilang nakibahagi sa programa na makipag-selfie sa kanya. Hindi nagtagal sa luneta ang Pangulo dahil agad naman itong magtutungo sa Hilongos, Leyte. Lalong dumami ang mga pasahero ng provincial buses habang papalapit ang bagong taon, ngayong naka-work break na ang mga empleyado. Karamihan sa mga pasahero ay nasa mga bus terminal sa Cubao kaninang maaga pa lang. Ayon sa mga otoridad, maraming bus ang naipit sa mabigat na trapiko habang papunta sa Balintawak Toll Plaza simula pa kagabi. Ito ang dahilan kaya't matagal ang paghihintay ng mga pasahero. Samantala, nagsimula ng maghanda ang mga hospital sa buong bansa para sa pagtaas ng bilang ng mga firecracker injuries sa pagsalubong sa bagong taon. Sa Tondo Medical Center, nakahanda ang mga medical equipment at mga gamot na gagamitin sa mga masusugatan ng paputok. Bukod sa drill machines at bone cutter, naghanda rin na ang mga tauhan ng mga hospital ng puti ng itlog at uling na gagamitin bilang first aid para sa mga insidente ng pagkalason sa paputok. Nakahanda rin na ang hospital para sa mga posibleng biktima ng ligaw na bala, pananaksak at road accident sa panahon ng pagsalubong sa bagong taon. Samantala, nagsagawa ng Iwas Paputoksik Community Parade ang grupong Eco-Waste Coalition sa Project 6 sa Quezon City. Ito ay para hikayatin ang publiko na iwasan ang pagpapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa halip na gumamit ng mga paputok na delikado, hindi lang sa kalusugan ng publiko kundi maging sa kapaligiran, hinikayat ng Eco-Waste ang mga residente na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay. Dagdag pa ng grupo, sa halip na ibili ng paputok ang kanilang pera, itago na lamang ang pera at gamitin sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Sa naturang aktibidad, nagpakita ang mga lumuhok sa parada ng iba't ibang pamamaraan ng pag-iingay sa pagsalubong sa bagong taon. Gaya na lamang ng paggamit ng marakas na gawa sa lumang lata at plastic bottles at paggamit ng turoton. Nadagdagan pa ng 300 establishmento na nasa industriya ng paputok ang balik operasyon na matapos bawin ng work stoppage order ng Department of Labor and Employment. Ayon sa DOLE, maaari nang magbalik sa trabaho ang mga manggagawa sa 331 na karagdagang mga pagawaan at tindahan ng paputok mula sa Negros Island Region at Region 7. Nakasunod na raw ang nasabing mga pagawaan sa occupational safety at health standards. Dahil dito, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na umaabot na sa kabuuang 824 ang mga tinatawag na complaint establishment na pinayagang makabalik sa operasyon.
Ang mga complaint establishment ay naisyuhan ng PNP clearance, Fire Safety Inspection Certificate mula sa Bureau of Fire Protection at Certificate of Attendance of Workers to the Safety Awareness Training mula sa Occupational Safety and Health Center. November 24 nang iniutos ng DOLE ang pagtigil sa trabaho ng mga manggagawa sa lahat ng mga establishmento sa Bulacan na gumagawa at nagbebenta ng paputok at pailaw. Bumaba naman ng 42% ang insidente ng sunog na naitala sa Bureau of Fire Protection o BFP ilang araw bago ang pagsalubong sa taong 2017. Ayon sa BFP, as of December 27, nakapagtala ang BFP ng 539 na insidente ng sunog kumpara sa 736 na naitala noong nakaraang taon. Sinabi ni BFP Chief Director Bobby Baruelo na malaking tulong ang pagtaas ng awareness ng publiko kaya nagiging maingat na ang nakararami. Muli namang pinayuhan ni Baruelo ang publiko na doblehin ang pag-iingat lalo sa pagsalubong sa bagong taon. Magtatayo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng kauna-unahang Marine Fire Station sa Pasig River. Ito ay upang makatugon sa mga insidente ng sunog sa Metro Manila. Ang Bureau of Fire Protection ang mga ngasiwa ng operasyon at 1 o 2 bangka ng ahensya ay gagamitin sa Guadalupe River. Planong itayo ang nasabing fire station sa unang bahagi ng 2017. Umaasa ang MMDA sa volunteer fire brigades na mag-donate ng fiberglass boats bilang karagdagang gamit sa Marine Fire Station. Nagsimula ng magtaasan ang presyo ng mga prutas sa merkado. Mabibili na ngayon ng 50 pesos ang 3 piraso ng mansanas na dating 10 piso lamang ang bawat piraso. 20 pesos naman ang kada piraso ng peras. 60 hanggang 120 pesos ang kada piraso ng pakwan depende sa laki. 20 hanggang 60 piso naman ang kada piraso ng melon at hanggang 80 piso ang kada piraso ng suha. Mabibili naman ang kiat-kiat ng 50 hanggang 65 ang kada balot. 50 pesos naman ang kada kilo ng papaya, 150 pesos ang kada kilo ng manggang hinog at 250 pesos naman ang kada kilo ng ubas. Inaasahang mas magmamahal pa ang presyo ng mga prutas bukas sa bisperas ng bagong taon. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Piskante ng Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Agila Balita. Balik tayo sa ating mga balita. Walang naitalang insidente ng snatching sa Divisoria sa Maynila magmula nitong December 16. Ayon kay National Capital Region Police Office Head Chief Superintendent Oscar Albayalde, magmula nang magsimula ang holiday season, walang naitalang insidente ng snatching sa nasabing lugar sa kabila ng napakaraming tao. Paniwala ni Albayalde, nakatulong dito ang pinaigting na presensya ng mga pulis sa lugar. Ang mga naiulat lamang aniya na insidente ay ang mga nawawalang bata pero naibalik din ito sa kani-kanilang mga magulang. Sinabi naman ni Manila Police District Chief Senior Superintendent Joel Coronel na 16 na insidente ng nawawalang bata ang naitala magmula nitong December 16. Habang 4 na insidente ng shoplifting naman ang naitala pero naaresto rin ang mga suspect. Simple lamang ang New Year's resolutions ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpasok ng taong 2017. Sinabi ng Pangulo na wala siyang hangarin
o wala na siyang hahangarin pa para sa kanyang sarili. Kaya nais niyang gawing hamon sa pagpasok ng bagong taon ang isang progresibong Pilipinas para sa mga Pilipino. Samantala, kinalma naman ng Pangulo ang publiko na naaalarma na sa masidhing kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Hiningi ng Pangulo ang tiwala ng publiko hinggil sa mga peligrong posibleng kakaharapin sa pagnanais na mawalis o mawala ng tuluyan ng droga at krimen sa bansa. Giit pa ng Pangulo, wala siyang personal na pakinabang sa kampanya kontra droga dahil mas hangad niya ang kaligtasan at kinabukasan ng mga kabataan. Mataas ang posibilidad na ang Mauti Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nasa likod ng pag-atake sa bayan ng Hilongos, Leyte. Ito ang pahayag ni Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana sa pagdiriwang ng Rizal Day. Anya, maaring isa itong diversionary tactic upang paluwagin ang panggigipit sa kanila. Dahil dito, hinimok ni Secretary Lorenzana ang publiko na maging maingat dahil maaaring maghasik ng kaguluhan ang mga nasabing grupo saan man sa bansa. Samantala mga kaibigan, sarado ang Department of Foreign Affairs at satellite offices dito sa Lunes sa January 2. Dahil dito, inihayag ng DFA o ng Department of Foreign Affairs na ang lahat ng applicants na may passports for release sa January 2 ay maaaring bumalik sa susunod na araw ng trabaho. Matatandaan na dineklarang special non-working day ni Pangulong Duterte ang Enero 2. Sa pagsalubong sa bagong taon, sasalubungin din ng malaking dagdag presyo sa cooking gas o liquefied petroleum gas o LPG ang publiko. Sa abiso ng mga kumpanya, posibleng nasa pagitan ng 340 hanggang 380 kada kilo at itataas ng LPG. At maaring maging epektibo ito sa January 1 o sa January 2. Ang nasabing halaga ay katumbas ng 37.40 hanggang 41.80 na pagtaas sa kada 11 kilogram na LPG cylinder. Bukod sa presyo ng LPG, magkakaroon din ng adjustment sa presyo ng auto LPG. Nitong nagdaang mga linggo, sunod-sunod din ang naging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Pinasabog at sinunog umano ng mga naguwalgang trabador ang 5 bus na pag-aari ng DLTB Bus Company sa Lemery, Batangas. Ayon kay SPO1 Jeffrey Banaag, agad nakaresponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa terminal para apulahin ang sunog. Nabatid na simula pa noong Miyerkules ng gabi, nagsagawa na ng paghuwalga ang mga trabahador ng DLTB. Sinabi naman ni Attorney Narciso Morales, President ng DLTB Bus Company, ang mga naguwalgaan niya ay hindi ang totoong unyon ng DLTB na sakop ng kanilang Collective Bargaining Agreement o CBA. Anya, hinaluan ng outsider, mga bayaran at mga armado ang mga naguwalga at hindi sila totoong mga empleyado o driver at konduktor ng kumpanya. Nagugat-an niya ang problema dahil sa sigolot sa pagitan ng lehitimong labor union na PTGWO at AGLO dahil nais ng AGLO na makuha ang 300,000 pesos na union kada buwan. Inaresto ng mga tauhan ng Manila Police District ang 3 katao sa Tondo, Maynila, kabilang ang isang security guard na nagpaputok umano ng baril. Batay sa report, dinakip si Ariel Roslin, isang security guard, matapos itong magpaputok ng baril sa Lopez Street, Balot, Tondo, Maynila. Nakuha mula kay Roslin ang 38 caliber pistol, isang basyon ng bala at 2 bala. Meron umanong residente ang nagsumbong sa Manila Police District na nakarinig sila ng putok ng baril sa lugar, kaya agad rumisponde ang kanilang mga tauhan. Ayon kay Superintendent Robert Domingo, hepe ng MPD Station 1, inamin ni Roslin na napaputok nga niya ang baril pero hindi umano sa kanya ang armas. Samantala, 2 pang suspect na nakilalang sina George Melgarejo at Edgardo Velasco ang dinakip naman sa isinagawang Oplan Galugad sa Sevilla at Perla Street sa Tondo matapos makuhanan ng baril at balisong. Nasabat mula kay Melgarejo ang isang 38 caliber pistol at 3 bala, habang isang balisong naman ang nakuha kay Velasco.
Kasabay nito, pinayuhan ni Domingo ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad i-report sa pulisya kung may magpapaputok ng baril sa kani-kanilang lugar, lalo na ngayong pagsalubong sa bagong taon. Sa ating balitang business, impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Nalampasan pa ng provincial government at Department of Tourism ang target nitong 1.7 million na tourist arrival sa isla ng Boracay ngayong taon. Ayon kay Katiklan Jetty Port Administrator Nieven Makirang, umabot sa 1,700,759 mga turistang bumisita sa isla simula Enero 1 hanggang Disyembre 27. Halos pantay na umano ang bilang ng foreign at domestic tourists na umaabot sa 857,201 at 801,073, samantalang ang overseas Filipino workers ay 42,485. Noong nakaraang taon, ang tourist arrival sa Boracay ay umabot lamang sa 1,560,106. Samantala, mula naman sa bansang Korea, China at Taiwan ang karamihan sa mga turistang bumisita sa isla. At sa ating balitang abroad, mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang abroad. Naghigpit ng seguridad ang New York City Police para paghandaan ang pagdagsa ng libu-libong mga tao sa pagsalubong ng bagong taon sa Times Square. Ito'y para mapigilan ang anumang planong pag-atake ng mga teroristang grupo sa naturang selebrasyon. Ang nasabing hakbang ay bunsod ng naganap na truck attack sa Europe na ikinasawin ng 12 katao at ikinasugat ng 48 iba pa. Tinatayang nasa 2 milyong katao ang magtutungo at magtitipon-tipon sa nasabing lugar para sa New Year's Eve celebrations. Muling naglunsad ng serye ng mga pag-atake ang Iraqi Armed Forces laban sa ISIS sa Mosul. Nasa second phase na ang opensiba ng militar upang mabawi sa ISIS ang Mosul na isa sa nalalabing teritoryo nito sa Iraq. Katuwang ng Iraqi Forces ang Elite Counter-Terrorism Service simula pa noong Oktubre. Samantala, binomba na ng US-led coalition forces ang mga tulay sa isang river upang hindi makalabas ng lungsod ang mga kalaban. Gayunman, nangangamba ang United Nations na mas maraming sibilyan ang hindi makalikas dahil sa pagkasira ng mga tulay. Sa ating balitang sports, Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports. Tinalo ng defending champion Cleveland Cavaliers ang Boston Celtics. Nawis sa score na 118-124 pabor sa Cavs ang mainit na bakbakan ng dalawang koponan. Mula sa first, second at third quarters ay hindi pinaporma ng Cavs ang kalaban. Nagbigay ng 32 points at 12 assists para sa kapukunan si Irving, samantalang 15 rebounds naman ang kay Kevin Love. Sa ibang laro, talo ang Oklahoma City Thunders laban sa nakatapat nito sa hardcourt na Memphis Grizzlies. Kumabada ng tambak na score sa 80-114 pabor sa Memphis. Samantala, panalo naman ang Charlotte Hornets sa score na 82-91 kontra sa Miami Heat. At ngayon sa ating balitang pambihira. Kakaiba! Katakataha! Kagulat-gulat! Balitang pambihira! Tampok sa ating balitang pambihira ang dalagita sa Mexico o sa Mexico na dinaluhan ng libu-libong bisita ang pagdiriwang ng kanyang ika-15 kaarawan. Dinaluhan ng mahigit 10,000 katao ang kaarawan ni Ruby Ibarra o Quinceañera matapos na i-post ng kanyang ama sa social networking site ang pag-imbita sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Habang umabot sa halos 1.3 million ang nagpahayag ng interes sa pagdalo sa nasabing pagdiriwang na isinagawa sa La Jolla malapit sa San Luis Potosi. Sa nasabing engrandeng selebrasyon, tinugtugan ng ilang mga banda habang merong isinagawang horse race para sa mga dumalong bisita
na may premyong 10,000 peso o 395 euro. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan ng mga bumubuo ng Eagle News Service, ako po si Laila Tumanan. Susunod na si Kalay Obligar at Jimmy Obligar sa Piskante ng Bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita! Imposible nga bang matanggal ang marka ng tigyawat na nakakalat sa mukha? Mali! Ang nakikita mo ngayon ay hindi himala, kundi ang kaibahan mula dati at ngayon. Ang WT Acpegon ay mabilis at effective na biotech formula na nag-eliminate ng acne. Inaalis nito ang oil, bakterya at nililinis ang clogged pores. Kapag napansin mo na meron kang tigyawat, gumamit lang nito kaagad upang iyong tigyawat ay mawala at maiwasan pa ang pagdami. Kahit napakarami mong tigyawat, it's only a matter of time para ito ay mawala. Halina't alamin ang process ng W2 Woman World Acpegon upang ang acne ay mawala. Gamitin ito araw-araw upang maalis ang oil at mapuksa ang bakterya. Sa unang araw, ang namumula at mahapding tagyawat ay marireduce. Sa ikalawang araw ay makakamit mo ang total smoothness at sa ikatlong araw naman ay tuluyan ang mawawala ang reddish trace. Hindi mo na kailangan pang magtiis sa pagtitiris at wala ng acne pit scars na matitira. Gamitin lang ito araw-araw upang muling manumbalik ang dating ayos ng balat. Ilang weeks lang at ang serious acne breakouts sa mukha ay gaganda. Patuloy lang na gamitin ang W2 Acpegon. Ini-inhibit nito ang sobrang pagsikrit sa sebaceous glands habang pinipigil din ang production ng bacteria sa pores. Natatanggal din ang mga nakabara na dulot ng pagtitiris, nire-repair ang acne pit scars at nagbibigay ng amazing result. Halos 4 hanggang 5 linggo lang ay may babalik na ang ayos at ganda ng iyong balat. Hindi na magkakaroon ng oily at acne-prone skin. Ito ay angkop sa kahit anong edad at wala pang side effect. Sa 1 week, 2 weeks, 3 weeks at 4 weeks ay makikita mo na ang pagbabago na parang hindi ka nagka-acne breakouts at pati ang rough skin mo ay mag-i-improve din. Bakit nga ba ang W2 Acpegon ay napakahusay at effective? Bakit kaya kanyang bigyan ng garantisadong kasiyahan? Ito ay dahil binoblock nito ang acne-inducing elements. Inialis nito ang excess sebum at clogged pores na tinitirhan ng mga bakterya. Nare-reduce din nito ang damages at blemishes na dala ng acne at pinatitigilan lalo pang paglala. Magugulat ka sa kalalabasan pagkatapos mong gumamit. Kung ikaw ay nasa 40s na at meron pa ring tigyawat o may oily skin, dapat ka nang gumamit ito para masolve ang iyong problema. Kaya, ang mga tigyawat ay wala na mula nung ikaw ay teenager hanggang ngayong 40 years old ka na. Manunumbalik ang iyong flawless skin. Ang W2 Woman World Acpegon ay affordable at effective. Hindi na kailangan pang magpa-skin treatment sa labas. Ang W2 Acpegon ay pinagkakaguluhan at pinag-uusapan worldwide. I know na marami sa inyo ang nagdududa kung effective ba talaga ang product na ito. You know, recently may nakilala kaming 2 magkapatid na gumagamit ng produktong ito. At titignan natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanila sa paggamit nito. Tara! Have a seat, please. Oh my God! Grabe pala talaga yung pimples nyo! Sobra. Look at your cheeks! Sobra yung pamamaga at pamumula. Ako lang po kasi ayaw niya sumubok ng ganitong products eh. Why naman po, Miss Rose? Kasi nag-hesitant akong gumamit ng kahit anong product ngayon. Like, kasi alam ko na nasa lahi na namin yun eh. Pag gumamit ako ng product, parang feeling ko wala din lang mangyayari eh. Ganon. Kaya tinanggap ko na lang. Ito lang kasing kapatid ko ang makulit na gusto gumamit ng kung anong ano-ano. Ayun. Kaya ako naman, tanggap ko na ganito talaga ako. Na wala akong choice eh. Sa ngayon pang 40 ko pa lang and I'm